Okay, degree inflation. So, continuation to nung vlog natin nung 2 years ago o a year ago. Kasi nag-vlog tayo ng educational inflation. Si educational inflation is maraming gumagraduate na hindi naman akma yung work o yung degree dun sa work. At maraming gumagraduate na walang trabaho. Yun yung educational inflation. Kumbaga, maraming gumagraduate pero hindi naman makapag-apply ng trabaho dito sa Pilipinas. Parang ganyan. So, ang susunod na vlog natin is degree inflation. So, yung degree inflation, nagre-require ng at least bachelor's degree. No? Nagre-require ka ng degree sa mga jobs na entry level or yung hindi naman kailangan ng yung kung ang trabaho ang required associate yung 2-year degree lang, at least 2 years o yung associate lang, certificate lang. Kung ang trabaho lang is pwede yung 2 years, di ba? Pero hinihingan mo pa at least bachelor's degree, hindi na ba sa hospitality management pwede na yung 2 years lang, di ba, associate. Pero pag degree degree inflation, kailangan 4 years, di ba? So yun yung mahirap kasi pwede namang hindi pero pinahihirapan yung requirement. We call that degree inflation daw. So yun din kasi kapatid ito ng yung credentialism is nakakunot na dapat degree holder ka. May background ka sa ganitong mga bagay. And some our senators and our congressmen and congresswomen have different backgrounds. No? Meron nga dyan parang hindi pa ata tapos, di ba? Pero proficient sila sa kanilang trabaho. So, hindi mo masusukat na porket walang diploma, walang silbi. At meron din tayong mga celebrities na hindi nakapagtapos hindi nakapagtapos ng college, pero mas mayaman pa kaysa dun sa may degree. So, yun yung masakit na katotohanan. So, yun, ano lang natin yung degree inflation na yan. So, yun lang po.